veggies. Halo-halo lang na gulay. Nakita na ang kamatis. Pag-lutuin ko ang kamatis. Sabi, huwag daw ilagay ang kamatis. Kaagad kasi babawasan ng sustansya. So, minsan-minsan, hindi natin ginagawa. Kasi yung mga gulay, halo-halo together na. Pero pipiliin ko yung matagal maluto. O unahin kong ilulot. Ngayon, magpisa ako. Piliin ito. Patatas at ihulog ko na yung tapos ilalagay ko na rin itong iba. Sana together na kami dyan. Celery, talong, anak, isuin o yung katula dito. Ang dami na ubos ko ba ito mag-isa? Kailangan dadalhin ko sa trabaho. Sana naman kasi. Niluto ko na kasi lahat. Kasi kung hindi ko siya naman iluluto lahat, mabubulok lang. Kasi 1 month ako hindi uuwi ng apartment. Straight ako doon sa work. Ayan na nga sila. Sama-sama together na. Takpan natin. Wala yung sabaw. Yan, nating magkasabaw ng kanilang sariling katas. Dahil walang lechon dito, ito ang aming pampalasa. Yan, nor chicken flavor ring. Okay. Tutunawin ko dito sa mainit na tubig. Tapos, kaya tagaan ng init ang tubig. Inilagay ko na ngayon. Tinunaw ko soup flavoring. So, ayan, bahagya rin siya nagkaroon ng sabaw. Pero yan naman ay maiiga. Takpan natin ulit. Ayan na. 5 minutes. Tapos na iyan. Ginisang halo-halong gulay ni Mami Wayne. Habang hinihintay natin maluto yung aking ginisang halo-halong gulay, flex ko lang sa inyo tong talong. Tingnan nyo guys, so, meron din palang kambal na talong. Actually, hindi naman siya talaga kambal na kagaya ng saging na magkadikit. Pero yung sepals, di ba sepals to? Yung green na yan. Nang pinagmula nila, saka yung kanilang tangkay, yung stalk ay iisa. So, yan ang first time kong makakita ng ganito. Wala na talagang imposible. Lahat ng kakaiba ay nangyayari na, diba? Ayan. Lantutay na tong talong. Hindi ko siya talaga sinama kasi marami naman para lang makita nila na may talong palang kambal. Tapos, flex ko rin tong celery. Celery, yan kasi mag-uugat yan. Kaya nilagyan ko siya ng tubig yung isang mug para tumubo dyan ng mga panibagong dahon. Siguro naman pagbalik ko after 1 month malago na ang dahon yan. Tingnan natin. Hindi pa siya kumukulo. Bahagya pa na. Kumukulo na pala pero bahagya pa na. Anyway, haluin ko na siya para mabaligtad yung nasa ilalim. Ay, mapapaibabaw at yung nasa ibabaw ay pumailalim. Sumasayaw itong aking pinaglulutuan kasi hawak ko ng aking isang kamay ang camera.
Okay. Kapag kakulang siya sa alat, dahil ang nilagay ko lang itong vegetable seasoning, saka ko siya lalagyan ng asin. Kasi pag okay ito, hindi na kailangan maglagay ng asin. Okay, takpan natin ulit, o takpan ko ulit. Balikan ulit maya-maya ng konti. At habang hinihintay ko nga maluto yung aking halo-halong gulay, ina-open ko na nga ang boiler para malamig pa rin dito eh. Hindi pa rin pwedeng maligo ng walang mainit na tubig. Nga pala, paalaala mga langga, wag na wag kayong maliligo nang naka-open ang switch ng boiler. Delikado yan. So kung may mangyari, may posibilidad na makuryente kasi alam naman natin yung kuryente dumadalo yan sa tubig. So kung kayo maliligo, i-open nyo na muna ang boiler at pag inakala niyo, check nyo naman kung mainit na ang tubig eh. Pag tama na ang init para sa inyong papaligo, i-off nyo siya. Dati kasi ako naliligo ako naka-open yan. So sinabihan ako ng aking kaibigang electrician na hindi, delikado daw yun. Wag na wag raw gagawin. Kaya yan, palaging bago ako maligo, ino-open ko na siya at pag ako'y time na maliligo na, ino-off ko na siya. Or wag ding pasosobrahan ng pagkainit kasi yung nangyari nga sa akin nung na-aksidente. Kung minsan bumibigay ang boiler pag matanda na o luma na. Kaya ako'y maingat na ngayon. Kaya yan, i-open ko lang yan ng 30 to 40 minutes. Wala pa siyang 30 minutes. Okay, balik tayo doon sa aking niluluto. Ano na kaya ang development mo? Ito ang pagkain ng kamag-anak ng baka. Hindi muna ako nagpakpak ng manok. Next month na yun. Pagbalik ko. So, kagandahan dito naman guys, dito sa abroad. Hindi kagaya sa atin na uso ang brown out. Kaya, yung inilagay mo sa freezer, halos ganun pa rin ka-press mo dadatnan. Kasi napo-frozen siya, as in talaga frozen na frozen. Malambot na ba ikaw? Okay. Tikman natin ang lasa niya. Gawa yan ng talong. Kumukulay ang talong. Okay, tama lang ang lasa. Hindi siya maalat kasi wag na tayong magpapasobra sa mga sobrang alat. Lalo na itong kagaya kong mga pa-senior na o lalo na yung mga senior na. Ay ako, bali kabilang na rin ako sa senior. Kasi few months na lang naman. October magsi-senior na ako. Pero ang aking birth certificate ay December. Kaya, ang effectivity ng pagka-senior ko ay sa December pa. At alam naman nating mga nasa abroad na ma-enjoy lang natin yung ating pagka-senior pag tayo umuwi na sa ating sariling bansa. So, tingnan ko nga itong patatas kung malambot na siya. Konti pa. Ayan, tatakpan ulit. Takpan ulit. Okay, tingnan ko ulit kung ayan, kulong-kulo na siya. So malamang okay na to. Kasabaw din siya kasi yun vegetable flavor at saka yung katas niya mga gulay nagsilabasan na. Tingnan natin ang celery. Okay, tama na siya. I-off ko na. Yan. Yan na ang ulam ko ngayong lunch. At hanggang dinner na yan. Yan. Malambot na yung teka, baka naman sobrang tigas pa. Check natin. Ito yung patatas.
crispy pa siya. Pero maluluto na yan dyan. Inop ko na yung kalan. Dahil mainit naman siya, maluluto na siya dyan. At yan na nga ang aking ulam for lunch and supper. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga nag-thumbs up. Salamat at ingat tayong lahat palagi. Tandaan, huwag palaging karne ang ulam ha. Maggulay din tayo. Hindi naman kailangan palagi tayong gulay dahil kailangan din ng ating katawan ng sustansyang nanggagaling sa karne. Kaya balance lang. Ako naman, last week halos puro manok ako eh. Pakpak ng manok, muntik na nga ako lumipad. Kaya ngayon naman ay puro gulay ako. Pero mas okay sana kung every meal may gulay at may kapirasong karne. Yun lamang at maraming salamat. Bye-bye.